Kamusta mga bro, no? Good morning. Tatakbo ako ngayon. Pero ililipat ko kayo muna dito sa may Kappa Shrine. Malapit lang din naman kasi ako dito eh. Tutulo yung sipon ko. Kasi kagabi naligo ako ng mga alauna. Late na ako nakatulog. Nandito na ako mga parno. Pwede na kayong pumasok ngayon dito. Pwede na pumasok, sir. Magkano ba? So ito siya sa sa unahan. Pero dito tayo dadaan sa may kaliwa. Diyan tayo mamaya pabalik. Ikutin natin. May entrance pala 75 pesos. Ang nagmahal na siya dati yung huling punta ko. Parang 20 lang eh. Pangalawang punta ko pa lang kasi ngayon. Tapos matagal na yung nauna. Ngayon 75 nagulat ako. Buti na lang may dala akong extra. So yun, parang ganda rito, no? Tapos ang alam ko, bawat isang puno na to, ino-honor niya yung mga namatay nung death march. Yun yung pagkakaalam ko. Linalakad ko na lang para masulit ko. Kasi kung tatakbuhin ko to, may ikot ko siya agad. 6 pa lang eh, kaya ako pa lang yung tao. Pero minsan, pagka may pagkakataon na sobrang dami dito, dami nagbabike, ang daming mga dumadayo. Friday lang din naman kasi ngayon, baka bukas, Sabado at Linggo. Ang tahimik dito. Ewan ko narinig nyo yung mga ibon. Ibon ba yun? Yung, eto. Narinig nyo ba? Tapos mag-isa lang ako dito. Sakto yung mga ganito yung mga napapanood ko sa pelikula eh. Pagdating nyo dito sa may dulo, may diretso, may kanan, may kaliwa. Pero silipin muna natin tong kaliwa. Tignan natin kung ano meron dito. Kasi dito sa kanan, ayun na yung lapis eh. Doon na yung lapis. So dito tayo sa may kaliwa muna. Ito na pala yung mga rates nila ngayon. Regular visitor 75, student 60, senior 60. Parking meron din 75. So dyan, pagpasok mo dito, meron ditong parang bahay na luma. Walang laman. Ano ba to? Defenders Hall. Nakakatakot buksan ah. Ay, nakakatakot pasuin ah. Waglan, hindi ko napapasuin. Baka mamaya yung upuan dun eh, pumampas mag-isa sa may pader. Kaaripas talaga ako ng takbo. Nandito tapos may flag na ewan ko anong nire-represent nitong tignan natin. Hindi ko alam kung ano tong mga to. Pau Group 3. Tapos dito sa may kanan, in memory of the Philippine Scouts who died in Camp O'Donnell. Paano ba bigkasin to? John D. Zox, Pavel. Hindi ko mabasa. Hirap basahin. Tapos sa kanan ulit, eto na. May mga pangalan na dito ng mga Battling Bastard of Bataan. So may mga squad din dito sa may Camp O'Donnell. Mga squad. Artillery. Wala akong idea dito sa history nito. Basta may flag siya ng Amerika at saka ng Philippines. Tapos punta tayo sunod. Ikutin pa natin. Basta tayo dito labas tayo. Kaliwa tayo ngayon. Dito tayo sa kabilang side. Tignan natin kung ano meron. Agad dito ang daming puno. Sarap, mahangin. Chinek ko tong relo ko. Hindi ko pala na-on. Takbo ko ng takbo kanina. Hindi pala naka-start. Nauna ko pang buksan tong camera. Kesa dito sa relo. Inisip ko parang ang sarap din mag-camping dito. No? Kaso syempre bawal yun. Inisip ko lang ang sarap eh. Oh. Payapa, malinis. Para siyang gubat na gubat na malinis. Ay, pag nagpunta ka dito, wala ka talagang makikita kundi puro puno. Tulad din sabi ko kanina, bawat isa nito ino-honor yung mga namatay nung death march. Yun yung alam ko. Tapos bawat puno dito may number. Ayan, kagaya nito, 2994, 2998. Ang pinagtataka ko lang, di ba sobrang tagal na panahon na nung death march eh. Paano nila nalaman yung exact number, kung ilan yung namatay, kung sino yung mga taong kasama dun, di ba? Tapos pag nakarating ka na dito sa may dulo, may mga bahay ng dito. Ano ba to? Caretaker yata yung mga tao dito eh. Pagka sa ganito ka nakatira, parang masarap eh, no? Sobrang payapa.
Puro ano lang talaga maririnig mo. Tunog ng alikasan, mga hayop, mga ibon. Pangarap ko rin tumira sa ganito eh. Tapos may hanging bridge dito. Tignan natin kung ano yung nasa dulo. Ay, may nakalagay dito, tribute to a river. So, hindi ko nababasahin yan. Tinatamad ako mahaba. So, hindi nakakatakot tawiran yung dito, hanging bridge. Kasi mababa lang siya eh. Tapos hindi siya makalog. Kahit tumalon-talon ako dito, walang kaba. Tapos yung para ito yung makikita mo sa dulo. Yan, mga punong malaki. Tahimik. Mga lang yung kalat dito. Mga damong nalaglag. Kung halimbawa, nasa gantong lugar ka, ganito yung itsura. Tapos may bahay ka sa gitna. Sarap. Siguro lahat naman tayo, ganun yung goal pagtanda, di ba? Yung sa ganito ka titira, may bahay ka sa ganito. So, punta na tayo doon sa may lapis. Balik na tayo. Tabi na tayo ulit dito sa may hanging bridge. May padiretso pa pala ngayon dito. Sisilipin ko muna kung ano meron. Yan sa side na to, hindi pa ako nagagawi sa side na to. Siguro kung pupunta kayo dito, lang talaga, tambay. Ewan ko lang kung pwede magdala ng pagkain. Pero kasi may mga may mga lamesa, upuan, picnic, yan pwede siguro. Hindi ko sure Yan, wala ka talaga makikita dito kung puro puno lahat. Tapos dito sa may kabilang bakod, may mga bahay, may mga kubo. Sa bandang part na to, parang hindi na nila masyadong nalilinisan. Kasi ang damo na ng daan eh. Kasi hindi rin naman to masyado napupuntahan ng mga tao itong side na to. Kaya siguro hindi rin na masyado nalilinis. Ayun Doon lang talaga sa may yung lapis. Siguro doon sa may hanging bridge na pinuntahan ko. Ang medyo kinakabahan lang ako sa mga pagkagantong masukal. Baka mamaya may ahas. Hindi ko alam kung saan palabas tong dinadaanan ko ngayon. Basta sinusundan ko lang, di na rin siya sementado eh. Ewan ko lang kung anong kakalabasan ng vlog na to. Kasi wala naman ako masabi. Lutang din yung utak ko eh. Anong oras ba ako nakatulog kahapon? 1, 2. Tapos gumising ako mga 5:30, tatakbo. Kasi ganun ako eh, nasanay na yung katawan ko na kahit anong oras ako matulog. Ang aga ko nagigising. Tapos pinipilit ko matulog. Di naman ako makakatulog. Kaya minsan ang ginagawa ko sa tanghali, binabawi ko siya ng tulog sa tanghali. Kaya sa gabi, inaagaan ko ng tulog. 6, 7 yan, nakahiga na ako minsan. Pagka ganun yung nangyayari sa akin. May nakita na akong ibang tao dito na bisita, bukod sa akin. Nagja-jogging din. So, andito yung entrance, tapos andun yung lapis. Dito ako lumabas. So, ang ganda ng linalakara ko ngayon, Para siyang, chessboard. So, nandito na ako, parang sobrang taas pala niya sa malapitan. Taas niya. Tapos nakalagay dito, Wall of Heroes Memorial. This tribute to the Filipino heroes of World War II. So ito yung itsura niya pagka nandito ka sa may loob. Nakakalula. Itinatag noong 1940 bilang Camp O'Donnell, nagsilbing bilangguan ng mahigit na 40,000 kawal. So 30,000, mahigit kumulang 30,000 ang namatay sa kampong ito. Dami. Tapos sa wall na to, ayan, may mga pangalan, nakalagay yung mga pangalan. Siguro ito yung mga involved sa death march na namatay. Sobrang common talaga na itong mga ipilido na to. Gomez, Gonzales, Guerrero, Guzman, Hernandez. Common talaga yung mga ganung pangalan sa atin, Tapos to Jimenez, Juan. Itong sa mga K na to, feeling ko ito yung mga Pinoy na Pinoy talaga, yung walang halo. Katigbak, Katebe, Kasala, Kasilag. Hanap lang ako ng unique na apelido. Labrador, nasa L ako eh. Landico, Lawagan, Loreto, Leon. Kadalasan na naririnig ko De Leon. May Leon pala. Ito Lopez, common talaga. Common talaga yung last name na Lopez. M, nasa M na ako. Madriaga, Maghirang, Maghonoy, Mana, Mante, Marcelo, Martinez. Ito sobrang common yan. Ito Mendoza, Mercado. Lalabas na ako. Sobrang dami yan, hindi ko na maisa-isa yan. Parang mas napagod pa ako maglalakad ngayon kaysa sa tumakbo.
parang ngalay yung binti ko. Laging ganun, pagka naglalakad ka ng malalayo, parang nakakangawit, no? Pero pag tatakbo ka ng mga long run, yung mga long distance, hindi mo ramdam yung ngalay ng binti. Pagod lang talaga. So ayun mga bro, no? Ito yung shrine. Wala ka talagang ibang makikita rito, karamihan, puro puno lang. Parang nakita kong pinakamalaking number na nakasulat sa puno, 6,000. Ewan ko 7,000 pa kasi may mga puno pa dun eh. Pero 6,000 megit yung nakita kong number na pinakamalaki. Tatakbo muna ako ulit para masulit. Siguro dadaan ako sa dinaanan ko ulit kanina, balikan. Tapos lalabas na ako. Ang dami ng tao. Alas 7 na eh. Sobrang luwang ng part na to. Nilapagan pa ng helicopter, helipad. May mga ano dito, may mga watawat. Iba yung mga nakalagay, hindi ko alam kung anong sinisimbol niya. Parang grupo. Grupo ba ng sundalo? Hindi ako sure eh. Mahaba siya hanggang dun. Nung nakita ko tong ano na to, yung watawat na yan. Hindi ko alam kung kailan ako huling kumanta ng Lupang Hinirang. High school pa yata. Kasi nung college, hindi naman nagpa-flag ceremony every Monday. Every Monday. Absent pa. O kaya naman late. Lumabas na ako sa shrine. Mainit na din eh. Alas 7 ngayon, nag-aabang ako ng nagbebenta ng malunggay pandesal. Yung naka-tricycle. Minsan nangyayari, no? Minsan madalas pa nga yung hindi mo naman kailangan bumili. Hindi mo trip magpandesal. Pero lagi ka nakakita ng nagbebenta. Ngayon, pagka minsan gusto mong bumili, wala naman dumadaan. Laging ganun. Kahit minsan kahit sa bahay lang, sa loob ng bahay. Halimbawa may nawala kang gamit. Pag hinahanap mo, hindi mo makita. Pag di mo na hinahanap, dun mo makikita. Mukhang dito ko natatapusin tong video na to. Kita sa next video. Peace!